Teka muna po, nasa linya po natin si Mr. Raul Montemayor, National Manager, Federation of Free Farmers. You know. Mr. Montemayor, magandang umaga po sa inyo, sir. Morning po. Manong Mel, good morning. Good morning sa Opo. lahat ng makikinig din. Opo. Kukumustahin namin kasi last week ito, may nakaligtaan ko eh. May mga nagte-text dito sa amin na ang bilihan po ng palay sa mga probinsya ay napakababa. Kumusta po ba ang inyong monitoring, Mr. Montemayor? Opo, yun ang parang masama ang loob ng mga magsasaka ngayong anihan. Opo. Dahil bumagsak talaga yung presyo ng palay. Kung may mga lugar na 13, 14, 15 pesos per kilo na lang ang bilihan. Samantala nun, umaabot ng 20. No? Kaya hirap na hirap sila at wala silang mapuntahan na makakatulong sa kanila. Opo. Mr. Montemayor, ang pangako po ng NFA, mamimili sila dyan, mga 18 to 19 daw po yung medyo basa pa. Nakakarating po ba ang mga taga-NFA doon sa mga binanggit nyo po lugar? Ang daming hadlang kasi sa pamimili ng NFA. Unang-una, yung pondo nila, sapat lang yan para makalikom ng around 5% ng total harvest. Oho. Hanggang doon lang ang kaya nilang saluhin. No? Mhm. Pero maliban doon, ang naging problema ng NFA ay punong-puno yung mga bodega nila ng nabili nila noong mga nakaraang anihan. Kaya hindi na rin nila matanggap yung mga bagong ani dahil wala na silang paglalagyan. No? And ang matagal na problema dyan sa pagbibenta sa NFA ay pag nagbenta ka dyan sa ahensya, Opo. dapat tuyo yung palay mo. Opo. Karamihan ng mga magsasaka, wala silang dryer o pampatuyo. No? Pwede ibilad sa kalsada pero Oho. ilan lang ang mabibilad doon. Pag hindi tuyo yan, normally hindi tatanggapin ng NFA. Opo. Kasi ang... Kaya konti lang talaga ang nabibili ng NFA. Hindi po yun ang solusyon doon sa bagsak na presyo ng palay. Ay lalo na po huminto yung yung pagbebenta ng 20 pesos dahil eleksyon po, papaligpasin daw muna ang eleksyon bago po makapagbenta ng 20 pesos. Kasi yun sana ang sagot nila para mapaluwag yung mga bodega ng NFA at na makapamili. Ngayon pala po, yung hindi po nangyayari yun sa ngayon, Mr. Montemayor. Oo, tsaka kung gagawin nila ngayon yan, palagay natin, pinayagan sila ng COMELEC, it's too late already. Nako. Dahil halos patapos na yung anihan. Ipapagiling mo pa yan, dadalhin mo pa sa mga syudad. By the time na maibigay yan sa mga mamimili, baka tapos na ang boxing. Oo nga po. Nasa kamay na ng trader yung murang palay, yan pa ang ibenta ng mahal na bigas later on. Oho, yun pala. Sabi nga ni Administrator Lacson, time is of the essence. Ay wala na. Wala na. Nasa kamay na lahat pa na ng mga trader yung mga palay po natin. Opo. Opo. Sa akin, dapat naisipan na nila noon pa yan. Kasi last year, January to March last year, yun yung kasagsagan ng pagsipa ng presyo ng bigas. Doon dapat sila nag-declare ng emergency at inilabas yung NFA rice. No? Pero etong taon lang sila nag-declare ng emergency. So parang too late na. Wala na. Siguro maintindihan din natin yung NFA. Maraming mga problema pang aayusin. Pero it should be a lesson na kailangan pagdating sa buffer stock ng NFA. Oho. We think ahead. No? Hindi yung magre-react tayo pag nandyan na yung problema. Naku po, very well said, Mr. Montemayor. Salamat po at nakikumusta lang po kami. Salamat po sa panahon. Magandang umaga po sa inyo. Opo. Thank you. Thank you po. Si Mr. Raul Montemayor, National Manager, Federation of Free Farmers Cooperative Incorporated.